tuloy-tuloy pa rin ang kanilang ginagawang programa. Actually, marami dito mga vlogger, kasama yung kanilang mga supporters, and at the same time, yung mga bystanders, marami din mga nagbibigay ng talumpati. Ngayon, naririnig ko sa background yung kanilang mga sinasabi habang tayo nag-uusap. Pangatlong araw na nila to at sinasabi nila na aabot pa sila until weekend kasi tuloy-tuloy na raw ang kanilang mga pagkilos. Pero ulitin ko, ang Andy dito talaga ay mga nagbablog at kasama nga nila yung mga supporters din nila. Siyempre, content din yun, Christian, ano? Alam mo yun, kita din naman nila yun eh. Pero hindi ko makita dito sa mga dumadalo ay yung talagang, alam mong, may pagnanais talaga ng pagbabago. Ano? Kasi napagtanong-tanong ko din yung ilan eh. Sabi ko, anong ginagawa nyo dito? Suporta lang kanino. Meron daw silang mga, mga coordinator at pinapunta sila. Mga taga-saan baka ako kayo? Sabi nila naman taga-Caloocan. Kagabi yan, mga bandang 12:00 ng madaling araw. So sa ngayon, as we speak, mga ilan po yung huli nyo nakita na bilang ng mga taga-suporta dyan? Dumaan ako doon kanina. Ang tingin ko, baka mga 200 siguro to. So kaya mahigit na 200. Yan. Sige, around 200. Pero nagsimula sila 3 days ago, pretty much the same number ba o nadagdagan? Ang usual na number nila, ganun lang ang range eh. Mga 200, tapos pagdating ng mga hapon yan, mga 6:00 hanggang ngayon, minsan umaabot sila ng mga 600 o kaya 400, and then ngayon, padwindle na naman, kasi 9 o'clock na, di ba? Padwindle na naman yan, and then may siguro night siya, naabot sila ng mga 100 plus, tapos kinabukasan, meron din mga natira na, of course, dito na yata natutulog yung ibang mga supporters, dahil ang balita ko dito, hindi lamang mga taga-NCR, meron din dito na mga galing pa ng iba't ibang probinsya. Anong doon sa mga conversations nyo dyan sa ilang mga nakausap nyo? Bakit daw po sila nagpunta? Well, number one ay sumusuporta nga sila. Sabi ko, sino ba sinusuportahan ninyo? Medyo, ambiguous ang sagot eh. Kasi may handler sila. Meron silang team leader. Hindi ko alam kung yung team leader ba ang sumusuporta sa mga Duterte at yung mga nahahakot ay gano'n na rin, sumusuporta na rin sa mga Duterte. At pag tinanong mo naman sila na kayo ba ay andi dito para makipag-rally, sabi na basta suporta lang daw. Ano ka ako yung suporta na gusto niyo talagang ibigay, bakit hindi niyo na lang ihalal ulit? Halimbawa, tatakbo yan si Vice President Sara 2028, bakit hindi niyo lang ihalal? Hindi naman kumikibo. So palagay ko, yung mga andi... Yeah. Go ahead, Father, go ahead. Palagay ko, yung mga andi dito nga, number one nakakataлагers eh. Kasi mukha yatang sila ay, alam mo yon, meron din mga followers yan eh. So kaya naman ay, yeah. Do you get the sense na may artificiality, mukhang staged itong isinasagawa nilang parang mini people power? Well, yung sinasabi mong artificiality, very glaring yan, Kasi hindi naman ito yung tipong umusbong lang eh. Kaya nang binabanggit ko kanina na meron ditong mga nag-i-invite na mga supporter, tapos may mga coordinator, anong ibig sabihin nun? So talagang pinapunta lang dito, for what purpose? Para magkaroon ng tao. Tapos sabi ko nga, maaalis din naman yung mga tao. Madaling araw, nag-aalisan din eh. Tapos babalik na naman yan. Ito, mga bandang hapon, hanggang ganitong mga oras, mga siguro mga 9, 10, ganyan, andyan pa rin yan. Pero maya-maya, nag-dwindle na number eh. So yung artificiality, glaring yun, kitang-kita natin dito. So hindi ito yung tipong, well, batid natin yung EDSA 1, di ba? Talagang nagdagsaan yung mga tao. Ato, pangatlong araw pero hindi natin ma-feel na nakikisimpatiya yung taong bayan. Nasa tapat lang to, Christian, ng mall. At ina-expect mo, di ba? Marami ding tao sa mall kahit papano. Pero yung mga tao, kapag tiningnan mo, parang wala lang silang pakialam eh. Kumbaga diretso lang sila sa kanilang mga ordinaryong gawain. Sumusulyap yan. Ang pagkakaiba nito doon sa EDSA 1, wala pang mall noon dito, 1986. Wala pa ding simbahan dito noon. Yung binanggit kong dalawang institusyon na yan, hindi pa institusyon siguro yung mall, yung dalawang establishmento na yan, simbahan tsaka mall, pero nakagad mga tao yan eh. But nonetheless, yung mga tao sa simbahan,
hindi mo makitang pumupunta dito sa pagtitipon nila. Yung mga taong nasa mall, hindi mo rin naman makita na talagang naglalagi para makiisa sa kanilang mga ginagawa. Oo nga eh. Iniisip ko kasi dyan, Father, malinaw ba dun sa mga nandyan kung ano yung issues? Kasi kung malinaw yan at right thinking, yung sa isang objective na pagtingin, no? Parang I don't know kung masusuportahan yung isang leader na ganun magsalita, ganun kabastos. Pinagbantaan na ipapapatay yung presidente, speaker, first lady, at hindi sinasagot yung issues pagdating ng confidential funds na milyong-milyon. I mean, di ba? You don't have to be a Duterte hater or supporter pag tumutok lang doon sa mga issues na yon. So malinaw po ba sa kanila yung mga yan? Well, Christian, ang tingin ko dito sa speakers dito, they are preaching to the choir. Meaning to say, ito yung leaders nila. Whether sabihin mo man yan na ng tetret ang nagtetrete ng pangalawang pangulo, merong mga issue ang pangalawang pangulo na hindi sinasagot. Hindi naman maniniwala yun eh. Kasi dito, yung mga speaker, ang pinapalabas naman nila ay yung di umano mga katiwalian din sa pamumuno ni BBM. So yan, narinig ko, nagsisigawan sila, Duterte, Duterte. Yung mga speakers nila, yun ang mga ipinapahayag dito eh. Na di umano itong si Martin Romualdez ay marami ding ginagawang katiwalian. Si BBM ay gumagamit ng kabawal na gamot. So on and so forth. Ito yung mga usual na naririnig natin na binabato sa First Family, sa Speaker of the House, sa mga kongresista. You seldom hear about what Sara Duterte is doing. Kumusta yung ano? Kumbaga, Kumusta po ang yung... mga tao dito, Sige po, go ahead, Father. Go ahead, sorry. yung mga tao dito, yung mga tao dito, they are more about supporting the Vice President because they believe that President Marcos is harassing the Vice President, and at the same time, itong gobyerno na to, ito ang may mali na ginagawa laban sa mga Duterte. Yun ang kanilang paniniwala. Okay. At sa akin naman, nung ano nga eh, parang it doesn't have to be the battle of good versus evil eh. Pwede kasi the battle of bad versus evil yan eh. Kasi pwede parehong may mali, pero depende kung anong gustong tutukan. Pero aside from that, gusto ko muna pag-usapan, are they antagonistic ba sa inyo diyan sa mga tagapamuno ng EDSA Shrine? Kasi baka may inisip na, hindi kayo nakikisimpatya sa amin. Meron po bang ganun kayo nararamdaman na antagonism on the part of those massing up there? Kung antagonism lang yung mga leaders nito. Ang mga leaders nito na napapakinggan ko, halimbawa si Agent Morales. Yan naman talaga kahapon sa speeches niya ay binanatan niya ako na itong simbahan daw ay hindi naman daw ito pag-aari mismo ng simbahan, kundi ito ay owned daw by the public. That's why they have the right to stage rallies dito Mali sa yata. vicinity ng simbahan. Mali po yata yung kay impormasyon. Alam mo, actually, hindi impormasyon eh. Yun ang kanyang paniniwala. Nagkaroon na kami, Christian, ng pag-uusap niyan. At yun ang kanyang laging ini-insist. Distorted eh. So how can you actually talk to a guy whose distorted sense of history and belief ay iginigiit sa'yo? So kaya, ganun ang kanyang ipinapahayag dito. Samantalang ang totoo nito, Christian, nung unang araw na nangyari ito last Monday, Tuesday, ipinakita namin yung pagtanggap sa mga dumagsa dito sa loob ng EDSA Shrine. Hindi namin sila pinaalis kasi you give them the benefit of the doubt. Gusto nila magsimba, nagsimba naman din sila. So magmula umaga yung Christian hanggang gabi. Hindi namin pinaalis. Kitang-kita namin na yung iba natutulog, yung iba ay nakasalampak na doon sa mga upuan, yung iba ay kumakain, umiinom ng tubig, o kung ano-ano pa man. Pero sabi ko nga, sige, pagbigyan natin ng mga to, kasi kapag pinalabas mo naman ng ganun-ganun lang, tayo pa yung masama. Ang simbahan naman open para sa lahat, nagsimba naman lang daw sila. Okay, pero pagdating naman ng gabi, bago nung 6 p.m. mass na yon, nung Tuesday, peacefully, sila din naman ay lumabas. Pero ang tinutwist ngayon, itong mga organizers dito, narinig ko na pinapaalis daw ng simbahan, yung pamunuan daw dito ay kumbaga dapat lang din daw na mamulat din sa katotohanan.
bakit daw hindi sila suportahan. Ang katotohanan namin iba sa katotohanan nila eh. Yung paniniwala namin iba sa mga sinasabi nila.